Hello everyone, tonight I'm going to teach you how to synchronize your crisp to your computer sound settings. So as you can see, hindi pa natin nagagamit ang crisp microphone at saka yung speaker. So I am using right now my microphone, Plantronics at saka speaker both. Okay, so mamaya malalaman natin kung ano yung kaibahan nila na gumagamit ka ng headset na through the aid of noise cancellation app. And syempre, when you installed Crisp, it doesn't automatically synchronize sa sa headset mo or any other headsets na ginagamit mo. So kailangan mo siyang i-manipulate. So first, punta ka dito sa a speaker icon. Right click and then punta ka sa open sound settings, and then makikita ninyo na yung default ng output is yung headset ko at saka yung input, that would be your microphone. So ang gagawin natin, punta tayo dito sa baba, scroll down. So makikita mo tong advanced sound option, i-click mo tong up volume and device preferences. So yun, pag nakapunta tayo dito, palitan mo yan lahat ng crisp. Yun, si speaker, dapat crisp yan siya. Hindi pa pala. Punta pala tayo dito sa baba. So, ito mga default lahat, palitan natin ng crisp. So, first dito tayo sa Google, palitan natin ng crisp both speaker at saka microphone. And then, pati si crisp mismo, yung sarili niyang crisp ang gagamitan natin. And then leave na natin yan si Manicam. And then dito sa OBS na ginagamit ko, so yun, crisp yan siya lahat. So with that, pwede mo na siyang mapalitan itong sa itaas na crisp. So yun, napapalitan na siya. And both input at saka output. So, yung input mo, that would be your microphone. Your output, that would be your speaker. So, check natin yung Google Chrome, paliho ng Crisp. Ay, yung Crisp mismo, paliho na din. And then, yung Plantronics, yung OBS natin. Yan, medyo nag-iba siya. So, yun, all set na yan siya. So, wala ka na ibang gagalawin dyan. And, yan, balik tayo dito. So, ang next natin na gagawin is, punta tayo dito ulit sa speaker volume na to, right click and click the sound. So some computers walang makikitang sounds. So ito lang option na to, open sound settings. So yung plan B natin, dito tayo balik sa sound, ano yan? Open sound settings. So scroll down. So dito makikita mo yung sound control panel dito sa related settings. So i-click mo siya. So yun, nag-appear na siya. So, ang second step natin is we're going to check sa communications, dapat naka do nothing lang yan siya para hindi siya nandi-disrupt. And then sa sounds, wala tayong gagalawin dyan. And then dito tayo sa recordings. So, ang gagawin natin is i-click mo si Crisp as set default. So, naka-set default na siya because some of the computers, hindi si Crisp ang naka-default. Like for example, yung headset ko ang naka-default, yung Plantronics. So, ang gagawin natin, i-click mo to si Crisp sa microphone and then set default. So, ganun lang siya kadali. And then, itong sa playback, that is your speaker. So, i-select mo si Crisp speaker at saka i-click mo si set default. Okay? So, yun, para si Plantronic speaker, magsusupport lang siya sa Crisp speaker. So, dito tayo, may kakalikutin tayo dito. So, first, unahin natin tong si stereo. So, yan, i-mute natin yan siya para hindi siya makakasagap ng ibang noise maliban sa ginagamit natin na headset. And then, punta tayo dito sa Realtek Audio. Ito yung computer microphone mo. So, for me lang, I discourage na i-mute mo siya kasi for example,
masira yung headset mo, so pag i-unplug mo yung headset mo, still maririnig ka pa rin ni student through the laptop speaker. So kung nakamute yan siya, tapos nasisira yung headset mo, so baka magka-cramming ka why isn't not working. So yun, dapat naka-ano lang siya, naka-unmute. And then itong microphone boost, yan usually naka ganyan yan siya. So you are going to put that into 0 para wala siyang echo or yung boost na madadagdag sa microphone mo. And then click OK. Na-check na ba natin? So yun, okay na siya. And then punta na tayo dito sa Plantronics. So punta ka sa audio. So okay na yan siya. And then dito tayo sa ano yan? Manicam. Naka-Manicam ako. So ang ginagawa ko, minamute ko lang siya kasi hindi ko naman ginagamit yung audio ng mic ng Manicam. So ang ginagamit ko is the video. So para maiwasan natin yung ibang noises na papasok sa sa microphone, so minumute natin siya para sigurado. So okay na yan siya, na setup na natin. Then click OK. So yun, and then punta tayo dito sa ginagamit natin na OBS. I-check ko lang, mag-a-add ako ng, tatanggalin ko yung mga input audio, so mawawala yung boses ko. I-delete ko siya, tapos papalitan ko siya ng crisp audio kasi yung nakasetup kasi dito na input, asan yan? Hold on. Okay, don't discard. Okay. Asan yan? Dito. So yun, ang ginagamit ko na speaker dito sa pag-record ko ngayon is yung Plantronics. So papalitan ko siya ng crisp para ma-compare natin kung ano yung kaibahan niya, na crisp yung ginagamit mo or yung normal headset na ginagamit mo sa pagtuturo. So yun, medyo mawawala ako. Didelete natin siya. Check. Okay, I hope it works. Okay, tingnan natin kung nag-work ba siya. Punta tayo dito sa crisp. So yun, kanina unused siya. So ngayon nagagamit na siya. So as you can see, pag nagsasalita ako, may bar. So pag ino-off ko siya, so yun, I think you can hear the sound. And pag i-on ko siya, so yun, I think you can know the difference between may crisp at saka walang crisp. So yun na yun. So ganun lang ang gagawin mo. Ganun yung pag-setup. And for example, isi-setup natin siya sa individual apps. For example, punta tayo sa AC. Saan yung AC ko? Loading pa siya. Okay, and then punta ako sa detection. And then mag-start detection ako mula sa umpisa kasi kaka-install ko lang ng crisp kanina. Join us. Huwag na lang. Sa inyo i-start i-start detection niyo siya sa matatagalan tayo. Okay. Here, advance. So yun. So nakikita, as you can see, walang naka-default. So pag ganyan, walang naka-default, so malaki ang possibilities na hindi gagana si crisp sa AC natin. So ang gagawin natin is i-click natin tong device detection. So yun, naririnig ko yung sound. Pag naririnig mo yung sound, click yes. Pag hindi, there's something wrong with your yung pag-setup. So balik ka muna sa umpisa para maayos siya. So yun, and then after that, you click yes. I-click mo ulit yung set default. So yun, that means naka-set default na si crisp. And then punta tayo sa microphone. So same, wala pa rin nakalagay dyan. So hanapin natin si crisp. Andito. And check. Mic check. Testing. 1, 2, 3. So yun, na-detect ako. So pag na-detect ka, i-click mo lang yung set default. Pag hindi, yun,
i-uninstall mo lahat, then mag-install ka ulit para maging malinis. So, okay na siya. So, wala akong problema dyan sa cam. So, yun. Na-setup na siya. And then, same thing with your Skype and with your Messenger and with your Zoom. So, punta kayo sa settings, sa audio, palitan niyo yung both speaker at saka microphone para mag-workout si Chris. Kasi pag hindi naka-default si Chris doon, so useless lang yung pag-install niyo ng Crisp. Hindi siya gagana doon sa apps na ginagamit niyo, for example, the Skype. So, same thing with that. And then, explain ko lang kung bakit, ang tawag dito, kailangan mong i-default si both speaker at saka microphone. Kasi di ba alam naman natin na always naka-on yan si microphone, remove noise cancellation, para when we conduct our class or may katawag tayo from Skype or Zoom, seminars or meetings, so at least yung noise na nasa paligid natin hindi maririnig ng students or to anyone na tinatawagan natin or tumatawag sa atin. And then yung part naman ng speaker, i-on mo lang si speaker if for example, maingay yung background ni students na di-distract kapag nagtuturo. For example, nasa labas siya or maingay yung surroundings or may mga manok, for example, nagkakanda ka ng seminars or uma-attend ka ng seminars, din your participants or yung kasama mo sa Zoom or sa Skype ay maiingay yung background. So, pwede mo siyang i-on para matatanggal yung background na yun and then mafo-focus lang ang voice sa nagsasalita. So, at least, kung nakikinig ka, hindi ka madidistract. Kung nagsasalita ka, hindi ka rin madidistract. So, yun lang yung purpose ng kung bakit i-set natin default both speaker at saka microphone. And then, pag hindi naman maingay yung background ni students or ng tumatawag sa iyo or katawag mo, so i-off mo lang yan siya. So, ito yung standard na setup. Naka-on si microphone, naka-off si speaker. So, to the worst scenario, i-on mo lang siya pag nadidistract ka, pag may katawag ka or nagtuturo ka. So, that's it. Thank you so much.